Sino nga ba ang ayaw na magkaroon ng anak? Sino nga ba ang ayaw na magkaroon ng magandang pamilya? Sino nga ba ang aayaw na ibigay ang maganda at marangyang pamumuhay sa kanyang mga anak? Ako, pinangarap ko yan. Maibigay ang magandang buhay para sa aking mga anak at mabigyan ng magandang kalusugan para ito ang gagamitin niya sa pagtahak sa sarili niyang buhay. Ako po ang inyong kaibigan, mga dudes, isa pong prevention specialist. Ang pagkakaalam natin, ang pamula ng ating buhay ay kapag tayo sinilang. Doon magsisimula, doon mag-i-start ang ating yugto. Hindi po pala. Magsisimula ang pagganda ng ating buhay sa ating mga magulang, sa ating ama at sa ating ina. Ang isang bata po, ito natutunan ko to as a prevention specialist. Ang isang bata po, ito po pala ay pinaplano. Hindi po dapat na ito isang aksidente. Pero marami pong nangyayari isang aksidente. Isang aksidente na walang plano, na biglang lumabas sa mundong ibabaw, naging bata, naging matanda, hinarap ang realidad na buhay. Yun po ang isa sa nagiging problema ng ating pong kabataan. Kung bakit hindi nila lubos makuha ang kanilang hinahangad. Kasi po may barrier ang mahinang kalusugan. Sabi ko nga po, pinagpaplanuhan. Kaya nga po yung iba yung may mga kaya talaga nakikita ko sa kanila, may mga family planning. Sa umpisa pa lang, gumagastos sila para paghandaan ang kanilang magiging anak. Tama po pala yun. Kala ko, lang yun, pagsasayang ng pera. Pero, kung titingnan natin mabuti, pwede naman gawin to ng mga simpleng mamamayan. Ako bilang isang tatay, bilang isang padre de pamilya, hindi ko rin po nagawa yan. Guilty ako sa ganyang bagay kasi hindi natin naiisip, napakaswerte ng mga bata na pinagplanuhan ng mga magulang nila. Paano sila nabuhay, paano sila i-guide. Karamihan talaga sa mundong ibabaw, wala, hinangad na magkaanak, gumawa ng anak, bahala na si God kung ano yung biyayang ibibigay. Ako talaga, nagplano ako na magkaroon ng anak. Tulad nyo rin. Hindi naman dahil yung mga sinasabi ko ay yun ang dapat gawin. Realidad na buhay, katulad ko, naghangad, nag-asawa, nagpamilya, binibigyan at hinahangad ang magandang buhay, pinagsusumikapan. Pero umpisa pa lang, totoo, mali din ako. Tulad din nyo din. Kakulangan ng kaalaman, hindi talaga nakaplano. Umpisa pa lang, dapat nagpapalakas ng katawan ang magiging ama, magiging ina bago
buuin yung magiging anak nila. Yun po pala ang tama. Ano? Doon sa mga dalaga at binata, ano? Dapat ganito yung gawin nyo. Ito yung tama. Kasi ang hangad din lang naman natin, magkaroon tayo ng magandang kalusugan at magiging sandata ito ng ating magiging anak. Yun lang naman hangad natin maging maayos ang buhay na magiging anak natin. Kailangan talaga preparado. Kaya kayong mga wala pang mga anak, i-prepare nyo ng simula sa simula. Ano? Kasi pagka sa gitna na tayo gagawa ng hakbang, yung sa pagsilang, saka na tayo magsisimula, it's late. Late po talaga. Yan yung dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang may sakit. Bakit maraming mga bata ang maagang nawawala dahil sa iba't ibang mga problemang pangkalusugan. Yan po ay dahil sa umpisa. Ano? Late po. Doon pa lang po kailangan naka-prepare na ang ating similya na maging malakas. Ano? Ang itlog ng nanay na maging malakas para kapag ka nag-combine, nabuo, doon pa lang, malakas na yung baby. Mula doon, aalagaan na to hanggang sa mailabas. Ano? Tayo kasi, kalimitan sa atin, minsan nga, late pang malamang buntis yung nanay. Ano? Kung anong ginagawa ni nanay, kasi hindi niya alam na buntis siya. Kaya paglabas ng anak, may problema. Yung iba naman, dahil kulang daw, walang ganyan, walang gayon, sakala ang bibigyan ng importansya yung anak kapag nailabas na. Minsan nga, yung ibang nanay, ultimo gatas, hindi maibigay. Ultimo gatas na mula sa kanyang dibdib, hindi pa rin maibigay. Yun yung ano talaga, sala o mali sa atin. Bago ako naging prevention specialist sa health advocate ko, ako po, mula noon hanggang ngayon, ako po ay speaker para sa drug prevention. Isa po sa mga topic ko, yung about drugs, kung ano yung masamang epekto nito sa kalusugan ng tao. Hanggang ngayon po, ginagawa ko yan. Hindi lang po sa empleyado ako, bagkus kasama po ito sa advocacy ko as a prevention specialist na imulat ang bawat isa sa magandang kalusugan po. Ano? Kasi kapag gumagamit ng droga, number one po siyang kalaban ng ating kalusugan. Yun po yung pag sinabi namang drugs, hindi naman yan yung illegal na minsan na alam natin. Kasama din po dyan yung mga legal na gamot, yung pag-abuso, kaya nga lagi kong binabanggit yung maling pag-inom ng gamot, yung drug pag-abuso sa mga gamot na nabibili natin sa butika. Yung walang reseta na ininom natin, hindi tayo nagpa-check up, gumaya lang tayo sa kapitbahay, sa kaibigan natin, ininom natin yung gamot dahil parehas yung sintomas na nararamdaman natin, pero hindi natin alam na magkaiba pala yung sakit. Nagkataon lang, nagkaroon ng parehas na sintomas pero magkaibang sakit. Kaya drug abuse po yun. Hindi po karapat-dapat para sa kalusugan natin kasi lubos tayo magkakasakit. Yan. Kapag po ito ay ginagawa ng nanay, before na magdalang tao siya, mahina yung kanyang egg cell, si tatay ganun din, mahina yung kanyang sperm. Pag nagsama po sila, yung magiging baby po nila, mahina din. Kaya, ang
sagot, ang yung baby pag nailabas, sakitin. Yun yung dapat i-correct natin. Kaya nga, hinihikayat ko yung mga kabataan na dapat may family planning. Sa umpisa pa lang, pinaplano, pinapalakas. Actually, bilang isang negosyante dati, meron akong piggery farm. Napag-aralan ko to, nag-training din ako as livestock business, from agriculture sa region namin. Doon pa lang dahil ang negosyo ay magbenta ng livestock, doon pa lang sa pagpaparami, kung paano bubuuin yung mga biik, ito, usapang hayop, biik, ito ay pinagpaplanuhan doon pa lang sa pag-meet ng egg cell at saka ng egg nung inahin at saka tatay na baboy, kailangan malusog. Kasi naging negosyo ko din po ang magbenta ng sperm. Ng aking mga alagang baboy na bulugan. Nag-EEI po ako. Doon pa lang po sa bulugan ko, pinapalakas ko para yung sperm na isusupply ko sa mga may-ari ng inahin, malakas, masigla, at ang magiging biik na nila, napakagaganda. Yun po ay sa hayop. More on dapat sa tao. Mas kailangan lubos na pinag-prefera natin, ingatan natin maigi kasi mas mahalaga ang tao kaysa sa hayop. Kailangan, kung nagagawa natin sa hayop na mapalusog yung magiging baby nila para malusog yung magiging negosyo nila, yung income nila, dapat sa tao, ganun din. Mas maganda pa. Sana naiintindihan nyo. Kasi yung hayop, kapag malusog ang linabas, hindi siya sakitin. Hindi siya magastos para sa mga gamot. Kasi hindi na siya kailangan bigyan ng gamot. Kundi mga bakuna na lang. Ganun din sana yung tao. Kung malakas sana yung sperm cell ni tatay, malakas yung egg cell ni nanay, kapag inalagaan ito sa sinapupunan at lumabas ito, malakas yung baby, hindi siya sakitin. Ang kailangan na lang, mga bakuna. Kasi siyempre, dahil ang panahon natin ngayon, maraming sakit na o virus o bacteria nasa paligid dahil sa makabagong mundo natin. Iba yung mundo natin ngayon at iba yung mundo nung una. Kaya, kailangan i-adapt pa rin natin. Kailangan pa rin natin ang sensya. Hindi natin lubos na hindi natin lubos na kayang proteksyonan ang ating sarili sa mga natural na pamamaraan. Sa mga natural. Pero mahalaga ang natural kasi ang natural naman ang magpapalakas ng ating immune system at iba pang mga cell. Kaya mahalaga pa rin ang natural at ang katulong niyan ay yung mga doktor natin. Mahalaga din ang synthetic, mahalaga din ang mga karunungan na pinagdalubhasaan ng ating mga doktor. Mix yan. Mix yan. Sana kahit pa paano, alam mo na. Para doon sa mga kabataan, ingatan ang ating katawan para sa pag-prepare natin sa ating magiging pamilya. Yun lang mga dudes. Sana panoorin nyo ang aking video to. Sana i-like nyo kasi mahalaga ito sa isang content creator na katulad ko. Bye-bye at God bless you.